Hello everyone! So dito ay tayo muna ay magre-relax. Bili muna tayo ng food dito sa Jollibee bago tayo magpunta ng dagat. And yes, tayo ay magsa-sightseeing lang sa dagat para ma-relax ang ating mind. At ito nga, nandito na ako. Ayan. Guys, alam nyo ba, pag ako ay medyo overloaded na ang pag-iisip or may mga throwback na bumabalik sa aking isipan, so ayoko silang isipin. So alam nyo ang ginagawa ko, nagpupunta ako sa tabing dagat at dito ay pinanonood ko ang mga tiny waves na ito. And yes, nakaka-relax ito sa mind ko. Alam po ba natin na according sa mga psychologists, yung po mga tiny waves na yan, habang tinitingnan natin sila, nakakagamot po yan ng lungkot. At parang inaanod niya yung ating mga stress na dinadala sa ating puso at isipan. And yes, yung mga nakikita natin na mga natures, na mga creation ni God, ito po ay isang malaking blessings para sa ating lahat na libreng-libre, no? Para mawala yung ating mga stress sa buhay. Panoorin lang natin sila. So, rather than mag-malling tayo, it is another problem kasi it's expenses, 'di ba? So, unlike pag pumunta ka dito, o, diba, libre lang, ayan, so, nood-nood ka dito. At siya nga pala, yung bangka na yan ay passenger boat yan. So, ngayon ay hinihintay pa nila yung pasahero dahil namamalingki pa. So, ayan, so, libreng-libre siya. Pero guys, alam nyo ba, ang sarap sumakay dyan. Minsan guys, sumasakay ako dyan, pumupunta ako doon sa kabilang dagat. Yes. Ayan, so dito nga lang ako, tayo-tayo lang ako dito. Ayan. So, habang pinapanood ko rin yung mga bata na kumakain ng dala-dala kong Jollibee. Alam nyo guys, pag ako nagpupunta dito, lagi ako nagdadala ng food. It's not for myself, but for those kids na laging pag nakikita nila ako, tumatakbo sila at ate, sa amin ba yan? Alam na nila na para sa kanila talaga yon. Ayan. So binilhan ko nga rin si Manong, binigyan ko rin yan si Manong ng Jollibee. Ayan. So mabait kasi yan si Manong guys. Ayan no. So, sabi ko sa kanya, Manong, iuwi mo ito sa iyong family. Mabait kasi yan guys. Dati, nakatayo lang ako dyan, nanonood ako ng alon. Sabi niya, gusto mo bang pumunta doon para mas makita mo maganda? Pero that time kasama niya yung wife niya. And then, parang anak niya yata na bunso. So, ayun. Hindi nila ako siningil guys. So kaya every time na nakikita ko sila dyan, binibigyan ko sila ng something. Alam nyo guys, pag ako naka-encounter ng taong mabait, talagang very treasurable sa akin yung mga yon. Ayan, mukha lang akong masungit talaga. Pero malambot naman ang puso ko. So ayan nga, at nag-i-enjoy ako dito habang ako ay nanonood lang ng tiny waves. Ayan, at napaka-refreshing nga dito, no? Actually, yung breeze ng hangin, ang sarap niya. And then, nakaka-release siya ng bigat sa chest. Yes, ayan. So, that's why gusto ko lagi nandito sa tabing dagat kasi umaaliwalas yung paghinga ko. Parang, kasi yung ginagalawa natin, napaka-pollute na, no? Yung pollution, talagang unmeasurable na rin. So, once na nagpunta tayo ng dagat, so, nakakatulong po yung moist ng dagat na nai-inhale natin para ma-unblock yung mga blockages sa ating lungs, no? At saka yung mga nakablock dyan sa ating larynx. So, yung salty moist ng dagat, yun po ay malaking help sa atin. So, kaya, pag tayo nagpunta ng dagat, hindi lang po tayo nag-i-enjoy sa ating nakikita, but at the same time, nahi-healed yung mga problem natin, no? From inner circulations, yes. Especially kung tayo ay mayroong problem sa ating lungs. Yes, ayan guys. So, napaka-healthy po na tumambay sa tabing dagat as much as malinis yung inyong dagat at
hindi masyadong spacious, no? I mean, hindi masyadong malangsa. Meron kasing dagat, guys, na masyadong malangsa and then mayroong masangsang na amoy, something ganon. So, of course, that kind, it's not healthy anymore. But dito, okay naman siya. Ayan. So, if you can see, hindi naman masyadong disaster yung dagat dito. Malabo lang this time kasi mababa ang tubig. Ayan. And then, marami kasing naliligo dyan pag umaga. So, dahil katatapos lang din ng bagyo, no? So, medyo malabo pa yung tubig. Ayan. At yung dalawang mama nga dun, oh. So, alam nila na bibideo ako. I guess nahulaan nila na nagbablog ako. Nagpo-posing sila doon, but I just ignore them. I let them enjoy, no? Alam nyo guys, ako napaka free ng utak ko. Kung ano yung nakikita ko sa mga kapwa-tao ko na nag-i-enjoy sila, I let them be, no? I don't dare to stop their happiness. Whatever, can make people happy, let them be. Kasi, maikli lang ang buhay ng tao. Hayaan nating mag-enjoy yung ating kapwa-tao sa pamamaraan na yun ang alam nila. Kasi, yung iba, ang pamamaraan ng enjoyment nila is pumunta sa mall, no? But those people, hindi sila wealthy. I mean, they cannot afford to go to the mall, no? To enjoy. So, their enjoyment is just simple as like that. So, kung nag-enjoy sila na mag-posing dyan habang ako ay nag-film, so, it's okay. I don't mind, yes. So, ayan. Pero, continuous lang ako na nagbibideo dito. I don't let them interrupt me. Yes. But while, mayroon silang tinatanong sa akin, so, I've stopped filming for a while. Sinagot ko muna sila. Kasi kabastusan naman yun kung nagtatanong sa'yo yung tao and then you're not answering them, di ba? So, ayun. So, pagkatapos kong sagutin sila, hindi ko na nga sila sinama sa camera noon may tinatanong sila sa akin. Kasi yung tanong nila sa akin is medyo hindi gusto ni YouTube yung words, no? So, kaya hindi ko na lang sila isinama dito. So, anyway, to cut the story short, no? So, gusto nilang magpa-promote. Hindi yun pwede. Ayaw kasi yun ni YT ng ganon, no? Kasi ang able lang na mag-promote dito is yung ads ng YouTube, di ba? So ayan guys, ayan, so samahan niyo ako na manood-nood lang dito para tayo ay mag-enjoy. Ayan. Ayan guys. Ang pangit, ang labo. Masyadong malabo yung tubig. May nakalutang pang doon, no? Apple. Ayan. Ayun pala yung apple na nahulog kanina nung bata. Ayan, kaya pala niya kinukuha, sinusungkit niya. Nahulog, ayun. So, siguro lumayo na. Pero kasi magnanay kanina dyan, pagdating ko na nanonood din ng Tiny Waves, no? Ayun bata, makulit. Parang nahulog yata yung apple. And then, they're trying to get it. Pero, siguro lumayo na yung apple. So, hindi na nila nakuha. Ayun, hinayaan na lang. Ayan. So, ayun guys, no? So, kayo ba ay katulad ko rin na pag medyo nalulungkot, naghahanap ng somewhere na mapaglilibangan? Yes. Ako guys, ganun ako. Pag ako medyo nalulungkot. Kasi minsan pag nalulungkot ka and then nakipagkwentuhan ka sa kapwa-tao mo. Later on yung kwento mo, isa lang yung kwento mo, ginawa ng 10. And then maganda naman, pinasama na, 'di ba? So that's what I don't want, no? So kaya tuloy, natuto na ako na pag yung may mga iniisip ako, may bigla ako naalala na something na I don't want. So, nagpupunta nila ako sa ganito para ma-relax yung mind ko and then while makalimutan ko rin yung iniisip ko na hindi maganda. 'Di ba? Minsan kasi may mga expectation tayo and then pinaghirapan natin 'yon. And then suddenly upside down, 'di ba? It didn't turn on what you want. So sometimes I really very very sad and then but I cannot change things no? Easily. Kasi lalo na kung about sa family member or minsan din sa ibang tao, 'di ba? So minsan may mga nagawa tayo or ginagawa tayo
or marami tayong pinaghirapan para sa family member natin para maging maayos ang lahat, but when we notice that this family member didn't really value, no, so minsan nakakalungkot, di ba? Pero hindi rin nila ganun kadaling maunawaan pag in-explain natin sa kanila, 'di ba? And then the question is, bakit pag yung mga tao ay hindi nila pinaghirapan yung mga bagay na pinakikinabangan nila, they don't really value. So that is the sad things minsan, 'di ba? Ako kasi guys, parang tinrain ko yung sarili ko, even small matter, pag yung alam kong pinaghirapan ng tao at ibinigay sa akin, I will really treasure it, no? So, what I mean to say is, pag tayo, halimbawa, no, okay, halimbawa tayo ay nagpaaral sa mga pamangkin natin or mga anak natin. Of course, why we sacrifice for them is, we want them to have a good life in the future, di ba? Kung ano man yung mga naranasan natin na hirap, ayaw na nating maranasan nila yun eh. But, the sad things is, yung nakikita natin na kumpleto naman yung naibigay natin sa kanila. Hindi na nagkulang. Pero bakit parang ayaw nilang bigyan ng value, di ba? Which is, dugo at pawis mo yung puhunan mo doon. Di ba? Marami kang inavoid na bagay na gustong bilhin, pero hindi mo mabili. Dahil yung kinikita mo, yung salary mo, is nilalaan mo para sa pag-aaral nilang lahat. Di ba? Tapos nakagraduate na silang lahat. Then nasa kanila na yung opportunities, big opportunities para paunlad din yung sarili nila, but they don't use it. Di ba? So nakakalungkot lang. So ayan guys, sana ay nakapaghatid ako sa inyo ng konting kwento. So sana ay share nyo rin sa akin kung ano yung mga kwento nyo na medyo minsan nakakasad, minsan din nakaka-proud, diba? So Tita Wena will open heart to read all your comments and will get back to you very soon as I'm free. So guys, Tita Wena will always say thanks to all of you guys for watching, and I hope kung nakarating ka sa party na to ng video, so I know nakaka-relate ka. So please don't hesitate to write down, comment a little bit longer for my revenue, and for sure I will get you back. And if you don't mind, would you mind share this video? And if you are new to this YouTube channel at napadaan ka lang, would you mind please consider subscribe? And of course, if I receive a notification from you guys, so I will subscribe. Ito nga, ay pauwi na ako ng bahay namin. So ito na yung way ng pauwi ng bahay namin. And I'm already riding the tricycle. And yes, dito sa amin guys, dahil na medyo malapit lang naman actually pinilakarin. But since mainit po guys, medyo may humid, so nag-tricycle na lang ako. So while I'm inside the tricycle, so I'm taking film ayan along the way. So ayan, so very soon I am reaching home. Salamat na muli guys sa inyong panonood, and let's keep praying all the time. So God will lead us for a better tomorrow. And ano man ang ating binabalak sa buhay, God will always for a better result. Yes. Thank you. Thanks every one of you guys for watching. Tita Wena always saying, I love you all guys. And please always watch my video every time I'm uploading. And of course, if you watch and share my video, I will also do the same. Yes, I love you all guys. Please enjoy every time. Yes, life is too short to be sad. Ayan, very soon matatapos na ang aking video. And iingat po kayong lahat. God bless.
natin para magdilig. Yes, at dahil nga mainit, so ayan, painumin natin ang aking nauuhaw na mga halaman. And yes, pag ganito po ay ang dinidilig ko sa kanila ay yung refreshing nila. Ano nga ba yung refreshing nila, guys? Yes. So yung pong tubig ay nilalagyan ko po ng kunting rice flour. Yes. Nilalagay ko po yun sa refrigerator. Huwag naman masyadong malamig. Baka naman mapasma yung root, no? So ayan, guys. So, ayan. At dito nga ay tinitingnan ko, dito lang din ito sa tapat ng bahay ko, guys. Tinitingnan ko yung lugar na lagi kong pinagja-joggingan dahil mamayang hapon naman ay magja-jogging ako. Ayan. So, ayan. O, diba? Malinis na malinis. Ayan. O. Diba? Beautiful. Very clean. O, diba? Alam nyo, guys, yung malinis na lugar, ang sarap tingnan, diba? Ang sarap-sarap tingnan pag makalat. Nakaka-stress lalo. And yes, gustong-gusto ko mag-jogging dito, guys. Every afternoon. You know why? Kasi ang daming puno. Alam ba nating lahat na yung mga puno na yan na nagbibigay sa atin ng oxygenatic fresh air. Yes. Ayan, at dahil dyan, nagkakaroon tayo ng fresh air na ini-inhale. Yes, para makas out natin yung use na oxygenatic air na nasa ating body. Yes, para tayo ay continuous na maging healthy. Ayan. Konting kaalaman para sa kalusugan. O, diba? At ang puno nga ng niyog na ito, guys, ay mayroong story every afternoon, 3 o'clock, 3 to 4 o'clock. Alam nyo ba? Punong-puno yan ng mga bata sa puno niyan. 10 to 15 kids, no? Nandyan sa puno. Alam mo ba anong ginagawa nila? Nagka-cut sila ng attention ko, guys, para bibigyan ko sila ng food. And yes, sila po yung mga bata na less fortunate. Dahil alam nila na lagi ko silang binibigyan ng food, so nasanay na sila. So kaya naman si Tita Wena, minsan wala akong ready na food. Wala akong food na nasa table. So I have to force myself to cook for them. Yes. Alam nyo bakit, guys? Kasi nung ako ay bata pa rin, hindi kami kayamanan. Oo, nagsipag lang ako, nag-aral ako mabuti, and then pinalad na nakapag-abroad. So, ayun, kahit paano nabago ko ang buhay, pero hindi ko nakakalimutan yung pinanggalingan namin. So, kaya pag yung nakakakita ako ng mga katulad niyan, no, mga workers na yan, ayan, pagdating ko dito kanina, ayan, ang hingi sila sa akin na tubig. So, imbis na tubig lang ang bigay ko sa kanila, binigyan ko sila ng juice. Ayan, syempre, yung juice natin, no, dahil nga sila ay workers, so sabi ko sa kanila, okay lang ba nabigyan ko, nilagyan ko ng kalamansi para may vitamin C kayo, no? So, tuwan-tuwa sila. Alam nyo, guys, yung mga munting mga kaligayahan na yun, masaya ako. So, ayan, halika na, continuous na natin yung pagdidilig natin dito sa aking halamanan. Para naman yung aking halamanan ay lalong gumanda na katulad ng puso nyo. Yes, at alam nyo ba, mga bonggabilya na ito, ay tuwan-tuwa ako. Every time na makikita ko sila, no, para silang paradise sa aking terrace. And just yung mga dragon fruit ko, tingnan nyo, oh. Nasasad ako kasi this time, ay hindi siya nagbunga ng marami. Gusto ko sana magbunga siya ng marami para marami akong i-share sa mga kabataan dito. And yes, kung nagbubunga po yan, ay pinamimigay ko lang sa mga kabataan dito. Ayan, so habang tayo nga ay nagkukwentuhan, so ako naman dito ay tuloy-tuloy lang ang pagdidilig. And syempre, habang nagdidilig ako, yung isang kamay ko ay nag-film para mayroon akong pang-upload. Yes. O diba, sayang din kasi yung konting kikitain ko dito kay Whitey. Ayan, so tingnan nyo naman, ang gaganda ng aking mga bonggabilya. And yes, marami ng bloom yan at marami pa rin pa-bloom. Very, very nice. Kayo ba ay mahilig din sa halaman? Alam nyo ba, guys, ang halaman, mga bulaklak, isa yan sa mga nakaka-relax ng ating mentality, no? Once na tayo ay na-stress. Pero may mga tao talaga na hindi sila mahilig sa halaman, ano?
they don't like flowers. And I don't know why. Ako, yung halaman at dagat, talagang tumutulong yan na mag-relax sa mind ko, guys. Napakalaking bagay nila sa akin. So, I don't need to spend money to relax my mind. Makakita lang ako ng mga halaman, makakita lang ako ng dagat, puno, mga sumasayaw-sayaw na dahon sa breeze ng hangin. Wow, that is truly blessings for me, and I always say praise the Lord for all these simple blessings, but it really helps me. Yes, ayan guys, oo, di ba ganda ng aking bougainvillea. Di ba? So ayan, ganda. Yes, praise the Lord. Super invigorating. Ayan. Alam niyo ba guys, ang sarap din ng pakiramdam, no? Minsan, hindi lang minsan, parati. Pag yung nandito ako sa terrace, nagtatanggal ako ng mga brown na dahon, ng mga halaman dito. Naririnig ko yung mga dumadaan. Ang ganda-ganda ng halaman ko. Lalo na kung tingnan pag malayo. Ang sarap din ng feeling, di ba? Ang sarap ng feeling na yung pinagtiyagaan mo ay maraming naaaliw, di ba? So, alam nyo, itong bougainvillea na to, marami itong nare-refresh na mind. Kaya, thanks for watching.